Ang nakaraan, hindi inasahan ni Jo Marie na magiging maganda ang pangyaring ito sa kanyang buhay matapos niyang makilala itong si Nicole sa unang pagkakataon. Matapos nilang nagtungo sa may coffee shop, naunang lumabas at umuwi itong si Nicole. Samantalang tinawagan naman itong si Jo Marie ang driver habang naghintay ito malapit sa kanyang pinapasukang car shop. O Boss Jo Marie, mukhang hindi yata may pitay ang mukha mo ngayon sa sobrang saya. Grabe Kuya Efren, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatagpo ng isang maganda at sobrang bait na babae. Alam mo bukas, matapos ang trabaho namin ay niyaya nila kami sa kanilang bahay para sa isang espesyal na salo at kailangan kong magsuot ng magandang kasuotan. Ikalawa, magpanggap kami na magsintahan para hindi daw siya mapahiya sa mga kamag-anak mula sa ibang bansa. Nako boss, hindi kaya ay mahalata ka niyan? Hindi naman siguro Kuya Efren. Samantalang nakauwi naman itong si Nicole mula sa paghatid dito kay Jo Marie. O Iha, bakit mukhang masaya ka ngayon? Anong meron? Dad, may naisip lang ako eh. Hindi ba darating bukas sa mga kapatid mo mula sa ibang bansa? Para naman hindi tayo mapahiya sa kanila. Naisip kong gawing boyfriend yung lalaking nandito kanina. Hindi ba gwapo naman siya at hindi naman halata, di ba? Nicole, ang ibig mong sabihin si Jo Marie, yung mekaniko? Bakit siya pa? Hindi ka naman pwedeng humanap ba na iba dyan? Yung merong ibubuga? Dad, magaan ang loob ko kay Jo Marie. Isa pa, kung sakaling magluloko muli ang sasakyan ko, hindi na ako maghanap ng mekaniko na mag-aayos nito. Nicole, sa tingin ko naman ay mapagkatiwalaan niyang lalaki na yan. Pero sana makahanap ka na totoong lalaki na magustuhan mo. Alam mo, isa sa dahilan kung bakit narito sila, gusto nilang mag-invest sa kumpanya natin. Malaking halaga ang kanilang ilalaan para dito. Kaya sa tingin ko, kailangan kita dito at yung magiging trusted na boyfriend mo sa pangasiwa ng kumpanya natin. Dad, kahit may boyfriend man ako o wala, kaya ko namang i-manage ang kumpanya. Kasama kayo. Pero alam ko namang hindi sila bilib sa akin kasi babae ako. Hindi ba gusto ng mga kapatid mo na lalaki ang magiging anak niyo ni Mami pero wala eh. Babae ang bunga. Kaya nga Nicole, lagi kong sinasabi sa kanila na bakit hindi ka bigyan ng pagkakataon? Wala naman yan sa babae o lalaki. Ang mahalaga ay magaling sa negosyo. Kaya nga Dad, para wala nang gulo. Gagawin kong boyfriend si Jo Marie. Ang mahalaga ay mapaniwala natin silang lahat. Kung ganoon Iha, kailangan niya ipakita na totoo magsintahan kayo. Pero pagkatapos nito, kailangan mo maghanap ng tunay na kasintahan. Maliwanag ba? Sige Dad, susubukan kong maghanap. Hello, Dad, Ma'am. Kumusta na kayo? Iho, ikaw kumusta dyan? Wala bang problema sa pinapasukan mong trabaho? Alam mo naman na problema kami dito dahil hindi ka naman sanay sa ganyang bagay eh. Look Dad, Ma'am, ilang araw pa lang ako dito sa car shop pero meron na akong nakilalang babae. Isang negosyante ang kanyang mga magulang. Ang take note Dad ha, Ma'am. Gusto ko siya. Sa katunayan nga ay bukas, pagkatapos ng trabaho namin dito ay naimbitahan ang mga empleyado na dumalo sa kanilang espesyal na salo sa bahay nila. Kung ganon Iho, siya na ba kaya ang magiging girlfriend mo? Anyway, sa sunod na mga araw din, may darating dito mula sa ibang bansa. Gustong bumili sa mga sasakyan natin bilang pangregalo daw sa kanyang mga pamangkin dito sa bansa natin. At sa oras na yon, magpaalam ka dyan ha sa manager mo. Sige Dad, susubukan ko. Kinabukasan, muling nagising ng maaga ang binata para pumasok. Ang araw na ito ang pinaka-excited na mga araw sa kanyang pinapasukang trabaho. Kuya Efren, huwag mo na akong sunduin mamaya. Pakisabi kay Daddy at Mami ha. Sasabay na ako sa mga trabaho ko. Tapos sa kanilang kita tatawagan kapag may tamang tiyempo na. Pagdating sa car shop, ay nagkasabayang dumating sina Jo Marie at Ray. Oh, Jo Marie, bakit dala-dala mo yung mga toolbox na yan? Huwag mong sabing hindi ka dumaan dito kahapon. Ang lakas naman ng loob mo Jo Marie?
nadalhin ang mga bagay na yan sa bahay? Paano kung meron yung nawala? Ako ang malintikan ni boss. Anak ko sir, wala naman pong nawala dito eh. Iningatan ko po ito. Huwag ka nang sumagot sa akin, Jo Marie. Alam mo, mas nakataas ako sa'yo dito ah. Ang bagay sa'yo, isumbong ka sa manager para panigurado matanggal ka. Pero Sir Ray, tumawag naman si Miss Velasquez kay Manager Kim eh. Nagabihin ako sa pag-uwi. Kaya sabi ni manager na dahil ko daw ang mga tools na ito. Mr. Lopez, pati ba naman si Manager Kim dinadamay mo sa kalokohan mong yan? Kaya mamayang gabi, huwag kang sumabay sa akin na patungo sa bahay ni Mr. Velasquez. Nakakahiya. Ano na sabihin nila na matagal mong natapos ang sasakyan nila kaya nakuha mong mag-overtime? Alam mo, na mga pa naman sa performance mo, itong si Mr. Velasquez pero mahina ka pala. Sir Ray, excuse me lang ha. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit mainit ang ulo mo sa akin? Ikaw na lang kaya yung pumunta doon kahapon para naman ikaw yung mapuri ni Mr. Velasquez. Mr. Lopez, sumasagot ka na sa akin. Baka gusto mong ipatanggal kita kay manager dahil sa mga pabalang mong panalta sa akin. Sir, naging patas lang ako sa'yo. Sinagot ko lang naman yung mga katanungan mo. And beside, bakit ikaw ang sundin ko dito? Hindi ka naman nagpapasahod sa akin dito, hindi ba? Yung mga customer yung nagbabayad sa atin dito. Umalis ka na sa akin, Lopez, harapan mo ngayon. Nagigalaiti ako sa'yo ngayon. Hello? Mr. Kim? Oh, Ray, napatawag ka. Manager, ito kasing bago nating empleyado, si Mr. Lopez, mukhang hindi maganda ang kanyang performance pagdating sa trabaho. Mapapahiya lang tayo dito sa kanya. With all due respect, gusto kong palitan natin ang taong ito dahil makasira siya sa ating management. Pero sa pagkakaalam ko, na-impress naman si Miss Velasquez sa trabaho ni Lopez at binirenta tayo ng overtime dahil sa pagtulong niya dito. Now tell me, sino kaya nagsasabi sa inyo na totoo? Anyway, natapos mo na ba yung sasakyan na pinapagawa ko sa'yo? Dahil palagi na nag-follow up ang may-ari nito. Ilang araw ko na yung sinasabi sa'yo pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nagawa. Mr. Kim, medyo mahirap kasing mahanap yung mga piyesa ng sasakyan yun eh. Kaya nga, sa'yo ko pinagkatiwala ang sasakyan yun dahil alam ko na mabilis kang gumagawa dito at masolusyon naman ito. Siya nga pala, isama mo maya si Lopez sa special na event sa mga Velasquez ha? Gusto kong naroon siya. Lahat tayo nandun. Sige po Mr. Kim. Hindi na lamang nakapagsalita itong si Ray dahil halos lahat ng sinabi ng manager sa kanya ay bumalik din sa kanya. Jo Marie, maswerte ka dahil pinagbagyan ka pa ni Mr. Kim. Itong ginagawa kong sasakyan ngayon, tapusin mo to at mamayang hapon sumabay ka sa akin, maliwanag ba? Sige po Sir Ray, ako na po ang patuloy ng sasakyan na yan. Para kay Ray, malaking hadlang itong si Jo Marie sa kanya para mas lalo siyang tumaas ang kanyang posisyon. Kaya naisip nitong gumawa ng hakbang para tuluyan ng matanggal sa kumpanya ang binata. Naglagay ng mga mahalagang gamit itong si Ray sa drawer nitong si Jo Marie at sa kanyang mga bag nang sa ganun ay paniguradong magalit sa kanya ang manager. Sa buong araw na iyon ay inakala nilang hindi maayos ang naturang sasakyan. Subalit noong na-check-in itong si Jo Marie, nakita niyang hindi pala gaano kahirap ayusin ang sasakyan. Kaya naman noong natapos niyang ikinabit ang piyesa, agad na umandar ang sasakyan. Ngunit lingid ito sa kalaman ni Ray dahil wala ito sa mga oras na iyon. Maya-maya pa, sa hindi inasahan ay tumawag sa kanilang manager at hinanap itong si Ray, ngunit si Jo Marie ang nakasagot. Hello sir, magandang hapon po. Oh, Jo Marie, nasaan nga pala si Ray? Sir, umalis po kanina. Ano? Umalis? Ang sabi ko sa kanya, kailangan niyang gawa ng paraan para muling maayos ang sasakyan. Galit na sa kanya ang may-ari. Nako sir, huwag po kayong mag-alala. Kanina kasi, ako ang kanyang inutusan para ayusin ito. Hindi naman pala malaki ang sira ng sasakyan eh. Kaya ngayon, pwede na siyang kunin ng may-ari. Nako, Lopez, totoo ba yung sinasabi mo? Panigurado akong matutuwa ang may-ari niyan. Yes sir, tawagan niyo na po ang may-ari at samahan niyo po dito. Nang sa ganun ay makita niyo na talagang okay na ang sasakyan. Sige Lopez, pupunta kami mamaya dyan. Matapos inayos ni Jo Marie ang sasakyan, agad na rin itong naglinis ng paligid dahil malapit na rin ang uwian.
Sabay biglang pagdating naman nitong si Ray. Hoy, Lopez, anong ginagawa mo? Hindi pa oras para lumabas. Sir, ilang minuto na kasi ang nakalipas, di ba? At mag-out na tayo. Ayos ka talaga, no? Pinapangunahan mo ako dito, ha? Ilang saglit pa dumating na rin ang manager at ang may-ari ng sasakyan. Mr. Ray, kumusta ng sasakyan? Ayos na ba? Pero sir, kaunting panahon pa po. Mapapagana ko ng sasakyang ito. Mr. Ray, marunong ka ba talaga mag-ayos ng sasakyan? Mag-troubleshoot ng sasakyan, ha? Sige, Mr. Choi. Pwede mo nang pandarin niya ang sasakyan mo at subukan mo kung okay na ba. Pero sir, hindi pa po ito on-under sa ngayon. Ngunit, hindi nagpapigil pa ang may-ari ng sasakyan. Pumasok na ito sa loob at sabay pinaandar ang sasakyan. Wow, sa wakas! Umandar na nga. Sabi ko naman sa iyo, Mr. Choi, na maayos na mekaniko namin yung sasakyan mo. Mr. Kim, sino ba dito ang nag-ayos ng sasakyan ko para naman ay mabigyan ko siya ng bonus? Sir, ako nga pala si Ray. Ako ang nag-ayos ng sasakyan mo. Ilang araw ko iyang inayos at ngayon okay na pala. Well, Mr. Ray, I'll give you some bonus dahil naging okay na ang sasakyan ko. Mr. Kim, ikaw nang bahala sa kanya, okay? Samantalang hindi naman nakapagsalita itong si Jo Marie dahil sa ginawang kalokohan itong si Ray na dapat sana na sa kanya mapunta ang mga bonus. Dito na kaya mabuking itong si Mr. Ray na si Jo Marie pala talaga ang gumawa ng sasakyan at hindi siya. Matanggap kaya naman ng kamag-anak ni Nicole itong si Jo Marie, lalo na kung malaman nito ang kanyang totoong trabaho. Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas nakaka-excite na kwento sa buhay ni Jo Marie at Nicole. Abangan po natin ang ating part 3.